Alam nyo mga koys, maraming nagsasabi, maraming mga grupo. Kaya sinampahan ng kaso si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kasi wala silang tiwala sa hustisya ng Pilipinas. No, hindi gumugulong o hindi patas ang hustisya sa Pilipinas. Nako. Kaya po nakakalungkot Parang lumalabas talaga, hindi lang parang lumalabas talaga ng ating judicial system ay weak, mahina, hindi aktibo at walang kati-katiwala. Biruin mo, Kaya tayo mga Pilipino nakakahiya talaga Nakakahiya talaga tayo. Biro mo, dadalhin mo ang kaso sa International Criminal Court. Bakit? Hindi ba gumugulong at hindi active? No? Hindi ba fair ang ating judicial system? Mga koys? Yun ang sinasabi ng karamihan. Marami din po yan sila na sinasabi nila kaya dinalan nila ang kaso, yung crime against humanity sa International Criminal Court. Samantalang kahit isang warrant of arrest walang inisyu para sa former president Way back 2011, 2022 extended 2025, wala man lang kahit isang warrant of arrest. Mahina kasi walang kabigatan, walang sustansya. Tapos sasabihin po natin hindi gumugulong, walang tawag dito, hindi gumugulong, hindi aktibo, hindi patas ang hustisya. Naku po mga koys, check fact po tayo. Paano po? Paano hindi gumugulong ang ating judicial system? May nakulong na ng presidente Tama po, may nakulong ng presidente. Si Gloria Macapagal Arroyo nakulong. 'Di ba, Sino pa ba yung mga presidente na nakulong na sa Pilipinas? Ayan, si Gloria Macapagal Arroyo. May mga senador din pong nakulong. May mga congressman din nakulong. Meron din mga mayor na nakulong. Siyempre, nakulong yan. Dumaan yan sa due process, sa judicial. May mga warrant of arrest yan at may mga hearing. Gumugulong naman Patas naman Kung naghahanap kayo maikulong si Duterte, may nakulong ang presidente May nakulong na senador, congressman. Maraming mga big fish ang nakulong. Gumagana ang ating judicial system mga koys. Pero pagdating kay Rodrigo Duterte, kahit isang warrant of arrest, wala. Tapos sasabihin nyo, hindi gumugulang ang hustisya. Mali po tayo dyan mga koys. Tingin ho tayo sa fact. Tumingin ho tayo para patas to tayo. Tumingin tayo sa fact at reality. At yun po ang reality mga koys na sinasabi ko.